Edward Pincari nagsimulang mamahayag, sandigan ang boses ng mamamayan. Sa publiko'y di magsasawang tumindig, hindi ikinukubli ang gawaing pilit na itinutuwid. Mahinahon na ikinamada ang ideolohiya, nanindigan sa lakas ng balanseng sistema. Hindi inaabuso ang kapangyarihan ng mikropono, tinig ng publiko ang nagiging sandigan nito. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa larangan ng makabagong papahayag, di na ikukuyom ng kamay, nagahaman sa lipunan. Kahit isinasantabi ng mga makakapangyarihan, kumakapit sa matuwid na pangangatwiran. Malayo pa ngunit malayo na rin ang narating, kahit anumang hirap ng mga pinagdaan. Nananatili pa rin tayo sa prinsipyong matibay, bahagyang manghihina ngunit patuloy sa paglakbay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalala. Mga programa na hatid ay pangkalahatan, current affairs, walang takot ora mismo inilatag. Yan agos ng balita, abot at gabay sa kanayunan, buwaya sa lipunan, kinakalampak para matuuhan. Itinataguyod lagi ang pagiging kasangga, para sa pamayanan lagi tayong nakahanda na pag-iralin ng katotohanan, nabubulat at paglalahad na walang kinikilingan ng tatak. Hindi lang sa lente, ma'am kamera at tunog ng mikropono, bawat kwento'y inilalapit sa inyong tahanan. Hindi kayang takpan ng kapangyarihan, ang katotohanan kay among ipaglalaban. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by
Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan Sorsogon, Dermpure Aesthetics, Korea Resto Bar, VLD Hotel, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative. Victorino Bitong Daria. Yes, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, and today is Tuesday, adlaw ni Martes. November 4. Kung sa ina rinagasa kita kasuhapon. Anyway, good morning sa gabos ng mga yaon dyan sa saindang mga harong. And hagad po kita kipasensya, da ita makakaibahan si Kagawa Dante Jata dahilan sa may emergency meeting po sindangunyan. Dahilan sa bagyong Setino. Ano po? And sa gabos po, West District, Bacon District, West District, magandang buhay mga kaagapay. Ayan, ibahan nyo na naman ulit kami sa isang oras na talakayan. And mapapanood nyo po kami, live na live sa YouTube and sa Bicol TV page and sa aming mga personal account. And maya-maya po makakasama natin si Kagawad Joms Nogales kang barangay Sawanga, Bacon District regarding kahapon kung saan talaga laman ay binaha ang kabilugan kang Sorsogon. And syempre good morning dyan sa Barangay Almendras, kung saan hindi man pigbabaha pero kasuhapon, and pagpupugay at pagpupuri sa aming kapitan dyan na talagang maagap na nagre-responde sa iyang mga residente. And dyan din sa Barangay Burabod, good morning kay Kapitana, Kuya, pakihina man, pakihina. Opo. And dyan sa Barangay Burabod, good morning kay Kagawad Steve Antes, Kagawad Liwanag, and kay Kapitan Lalin Aninipot kung saan persahan na namang in-evacuate ang mga taga Isla Higante. And kung matatandaan po natin, kaunting-kaunti na lang, aapaw na ang tubig dyan sa Salog River. Opo, dyan sa Kalapin, Sulukan. And good morning sa mga taga Sulukan, kumusta po kayo dyan? Ayan, sabi, busy si Kumaring Dante. Opo, pagpasensya na po nyo, hindi natin siya makakasama ngayon dahil sa emergency meeting nila. Eto, meron tayong and good morning nga pala dyan sa Barangay Bulabog kay Ate Carol. Baka po may bibigay po kayong mga update po, report kung ano nang nangyari dyan. And sa gabos po wala pa rin po tayong classes ngayon. Umaga na ito, classes in all level will remain suspended ngayong November 4 sa lahat po ng antas ng school, mag-private and public, sa buong lalawigan ng Sorsogon. Galing po yan sa Spider Mo. Kaya inuulit po natin mga chikiting, huwag kayong lalabas. Dyan lang po kayo sa inyong mga bahay dahil wala pa pong pasok. Ngayong araw na ito, November 4. Opo. Dahilan sa bagyong si Tino. And ito po dahil sa matindi at pabugso-bugsong buhos ng ulan, dala ng bagyong Tino ay naranasan ng mga residente sa Barangay Bulabog West District. Nakita naman po natin ang ating mga post kagabi. West District, Sorsogon City, ang pagbaha na umabot umano hanggang Baywang at nagdulot ng trapiko at pinsala sa mga ari-arian. Ayon sa ulat ni Miss Carol Lotino Delgado, nagulantang ang mga residente dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha sa kanilang lugar. Kaugnay nito ay agad nang rumisponde ang mga tauhan ng Spider Mo, barangay official, tanod at iba pa upang sumaklolo sa mga residenteng apektado ng nasabing pagbaha. Gaya ng pag-rescue sa isang bedridden patient na senior citizen. Sa ngayon ay nakabandera pa rin ang probinsya ng Sorsogon ng Signal Number 1. Opo, hanggang ngayon po Signal Number 1 pa rin po tayo. Kasunod nito ang pagsuspendido pa rin ang mga klase sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Sorsogon. Ngayon po yung November 4. And Ormoc City, nagpanic buying dahil sa bagyong Tino. Ayan.
And syempre, good morning kay Idol Sagitsid Lopez. Good morning, Idol. Para kay Kagawad. Ang aga naman, Idol. Para Kagawad daw si Sagitsid Lopez ng Barangay Sirangan. Thank you for watching. Ingat-ingat din po kayo dyan sa Barangay Sirangan. And alam po natin na madali rin na bumaha dyan. Ano? At ang hindi natin po malaman kung saan nanggagaling kagabi. Opo, ang baha na kung saan may mga barangay po tayong hindi naman binabaha at bakit mala brown, mala choco brown na sabi putik ang rumagasa sa ating mga barangay. Ano po? Kaya ingat-ingat po ang gabos lalo na ngunyan panahon na tag-ulan and sa mga lumulusong sa baha, wag po tayong magkampante. Hugasan ang ating mga paa dahil usong-uso na naman po ngayon. Ano po ang sakit lalo na ang leptospirosis and ang dengue. Ayan, tumatawag si Brigada Guab, po tayo live. Mamaya na po And sa gabos po lalo na dyan sa Barangay Sampaloc, kay Kagawad Lolong. Ingat din po tayo and Barangay Almendras and Balogo kung saan talagang grabe ang baha Kasubanggi. Although alam naman natin na every time na umuulan, ang Barangay Balogo po talaga ay madaling bahain. Pero Kasubanggi, di natin alam kung saan nanggagaling po yung rumaragasang malaputik, pati na yung Almendras Kugon ay nadamay na rin sa baha. Na although hindi naman po binabaha ang Almendras, may mga portion siguro sa mga purok doon sa may mga medyo binaba, pero kagabi grabe lalo na dyan sa Magsaysay Street sa may Annunciation College na grabe po ang baha. Yan, kaya daming katanungan po kung bakit saan nanggagaling ang baha na mala choco brown. And gusto rin muna natin, bago tayo magtuloy-tuloy, gusto rin nating pasalamatan at bigyan ng pagpupugay ang lahat po ng pulis kasanggayahan. Dahil sa matagumpay at napaka-peaceful na pagdiriwang ng undas. Yan, hinahanap natin ang... And syempre, good morning kay Provincial Director Alex Daniel, good morning. And syempre kay COP Christopher Adobiso. Ito nakakalungkot po na balita, isang pulis nasawi sa naganap na banggaan sa Sorsogon City. Sorsogon City, isang pulis na tubong tabako at kasalukuyang nakadestino sa 1st PMFC ay nasawi sa naganap na banggaan bandang alas 6 ng hapon, Nobyembre 3, kasuhapon po ito 2025, habang lulan ng kanyang motorsiklo na sniper sa Barangay Salvacion West District, Sorsogon City. Ayon sa report, ang biktima ay galing sa Legazpi City para sa kanyang promotional interview at habang binabagtas ang daan pabalik sa kanyang kasalukuyang destino na naganap ang insidente sa nasabing lugar. At base sa paunang investigasyon ng Sorsogon City Police Station, ang nakabangga ay lula ng isang Mitsubishi aluminum van nasa wastong edad at residente ng Negros Occidental, at habang binabagtas ang daan papuntang Legazpi City, nawalan ng kontrol ang kanyang pagmamanehong sasakyan sa nasambit na lugar na nagresulta ng pagkabangga ng nasabing pulis. Ang biktima ay naisugod sa Sordoc Hospital para sa agarang paggamot, ngunit kalaunan ito ay idineklarang patay ng attending physician dahil sa tinamong pinsala sa kanyang ulo. Ang mga motorista ay pinaalahanan na maging responsable, maingat at may disiplina sa pagmamaneho ng sasakyan sa daan para may sigurong ligtas at malayo sa anumang kapahamakan. Ayan po ang lagi po natin paulit-ulit na sinasabi, lalo na po na madulas dahil kasuhapon po talagang umaga pa lang umuulan na. Then yung namang mga biyahero po natin, madalas po nating sinasabi na kung tayo po ay nakakaramdam na po ng antok, pwede naman po tayo magpahinga. Pumunta tayo sa gilid at mag-idlip ng ilang sandali. Dahil nga ito paalala ng ating mga kapulisan na laging mag-ingat. Dahil hindi lang po tayo may mga nadadamay po tayong nagiging biktima.
Yan, mamaya na po Brigadang Gerald tumawag at tayo ay nasa tawag ng tawag. Ayan. And sana makausap na natin si Kagawad Joms kang barangay ayan. Barangay Sawanga Bacon. Kuya, pahiram ng Ayan, good morning, Kagawad. Good morning po, Kaki. Yes, sandali lang, dali lang. Standby ka po, madali. Okay. Ayan. Ayan, good morning. Ano, mama? Okay. Ayan, okay na. Ayan, nasa Kaagapay sa umaga po tayo, Kagawad. Live na live po tayo ngayong umagang ito. Good morning sa mga taga Sawanga and syempre good morning kay Cap, Alex, Kagawad. Yes po. Kumusta ang sitwasyon dyan? Alam po natin nakasubangin sobra, hindi sabi mo nga, di nyo alam kung saan nanggagaling yung baha. Kagabi na kung saan meron ding pagbaha dyan pero hindi gano'n na nangyari kagabi. And mala brown, sabi nga natin, mala chocolate. At sabi naman nga ng iba, di natin alam kung saan galing na imbornal. I'm sorry sa mga nagbe-breakfast po ngayong umagang ito. Good morning. And kumusta na ang sitwasyon dyan, Kagawad? Niyan po na agamang Kaki, naghupa na po thanks naghupa God. na po tubig po niyan. And wala na po tubig ang tinampo po niyan. And sabi nga Kagawad halos buong Sawanga binaha na hindi naman talaga dating ginagawa binabaha ang ibang purok. Pero Kasubanggi halos lahat ata may comment na parang lulubog na ata yung Sawanga. Yes po, Ma'am Kaki. Ngayon po na taon, mga po yun ang pinakataas po na baha didi po na nangyari. Which is po, may mga incident nga na po na sabi po ninda, napagal daw sinda kagabi kasi kabigla lang talaga magpatsampag taas po kan tubig hali po sa bulod. Opo. Okay. Galing siya sa bulod, Kagawad. Na kung saan niya, dako lang naghahapot, kung saan naghahali itong biglaang pagragasa, biglang pagbaha. Na grabe ang laboy. Yes po, Ma'am Kaki. Kasi po, as of now po, kaya, syempre po, nagdadakula na po ang population dito sa Sawanga, which is po, dahil po sa pagdakula kan mga pamilya, ang mga dati po na pig-aragihan, tubig po, nagigibuhan na po kibalay. Kaya po, dahil na po nakadaloy kimaray ang tubig po. Dati man po, madali, nagbabaha man, pero pag po siya, irog kasi nangyari Kasubanggi. Oo, na biglang tumaas, biglang binaha. Yes po, Ma'am Kaki, kung mahiling mo lang po talaga Kasubanggi po ang sitwasyon dito sa Nguya. Paghupa po kang uran, diretso man po ang tubig, tapos ang tao, kaya akong gabos sa tinampo. Kasi nga po, bigla talaga sa tubig po. So, kumusta man po Kagawad sa mga harong na pigla o kang baha? Paras man po na dahil po sa kadakol po nagkadurumog po na mga gamit na pares po dito sa Muya, which is po ang washing machine po na ginataw. Oo nga, reklamo nga ng Kagawad, reklamo nga ng mga residente na hindi sila nakapaghanda talaga kasi tahimik biglang buhos ng ulan at hindi nga talaga alam kung saan ang gagaling. Although hindi lang po talaga ang barangay Sawanga ang ganong sitwasyon, lalo na po sa West District ganun din. Opo. And sana Kagawad wala naman pong nadistroso kang nangyaring baha Kasubanggi. Ora man po, Ma'am Kaki, very thankful man po kami kasi po maski po bigla ang pagtaas kan tubig po, mura man po casualty at the same time, mura man po kikis po baga na kuryente, na po. Yan, number 1 po, ang kang kuryente. And kumusta yung mga pananim? Oo, Kagawad Yun po, so iba po namin mga
tanuman po niyan, di po, paras nga natubigan po, pero madalaw man po maggupa po. Tapos pag abot naman po sa mga palayan po, dahil pa man po sinda nakataranong po kiparoy, nagpe-prepare pa lang po ka tanuman po. Oh, buti naman nakapag na sila, nakapagpaani na bago binagyo tayo ni Tino. And salamat Kagawad, time Kagawad, mag-update po kami sa inyo, and very thankful tayo at dahil mabilis din humupa yung baha dyan sa sa Wangga. Pero wala namang iniwang mga putik dyan sa kalsada, and paalala natin sa mga motorista na mag-ingat-ingat pa rin. Ano po? Yes po. Wala naman na may mga naiwan na mga putik sa kalsada, Kagawad. Ano po, yung mga lang po, yung mga baon ng nyog, tapos mga plastic bottle, mga basura po. Pero kanina umaga po, tulong-tulong naman po yung mga residente po dito sa amin para po maglinis. Ayan, baka may gusto kang pasalamatan, Kagawad, sa mga residente kang barangay sa Wangga, sa mga lahat ng mga tumulong para maalis yung kagad yung mga basura. Yan ang sinasabi natin, na wag itatapon ng basura. Dahil isa rin yan sa mga kausa sa pagbaha. Yes po. Baka may mga pasalamatan ka, Kagawad. Of course po, gusto ko pong pasalamatan po ang bilog po na konseho kang barangay sa Wangga po sa pamayo po kan Samuyang Maiguson. As in po, very active po na punong barangay po, Honorable Erwin Elquero po sa padagos po na pag-antabay permi sa lalo na po sa mga araw po sa na calamities po. At the same time po sa bilog po na residente kan barangay sa Wangga, kasi po permi po sinda nagmamarati po sa kung ano man po ang information dissemination po na pigpapaabot po kan konseho po tabi manungod po tabi sa sa irog sa din ng mga sitwasyon po. Yes, oo. Thank you so much sa oras, Kagawad, and ingat po kayo dyan sa barangay sa Wangga, and thanks God, mabilis din humupa yung baha, and normal na rin ang daloy ng dyan. Opo, thank you so much, Kagawad, and ingat po kayo, mabuhay ka po. Apo, thank you din po, ingat po. Apo. Ayan, narinig po natin ang boses po, Kansarong Mahiguson na Kagawad dyan sa barangay sa Wangga, Bacon District. Ayan, nag-uumpisa na naman po ang ulan. Rinig na rin dito sa loob ng studio ang bagbuhos ng ulan. Kaya sa gabos po ng mga motorista, ingat-ingat po tayo dahil isa na naman pong aksidente ang nangyari kasuhapon. Nakakalungkot na balita na papuntang kagagaling lang sa interview ng isang pulis dahil sa kanyang oh my God, nakakalungkot talaga. Dahil sa yan ang sinasabi natin Papa Harold, na kung tayo po ay inaantok na sa pagmamaneho, hindi naman po mag-idlip muna, tama ka po, mag-idlip muna para wala tayong madadamay. Yan. Isang pulis na galing sa interview, pauwi na sana sa kanyang destino ang nasawi na naganap na banggaan kahapon po alas 6 ng hapon. Medyo talagang maulan na ng ganyang oras kasuhapon Opo, at lalo na dyan sa Bulabog, West District. Good morning sa Delgado family, na kung saan talagang grabe ang pagbaha na hindi na matawiran ng mga sasakyan. And sa barangay 14, kilometro 14, I think Rizal Street, barangay Rizal. Kung sa Indakulon, talagang grabe ang baha. Yan. At eto, meron pa rin po tayo, i-congratulate muna natin bago tayo magdire-diretso. I-congratulate natin ang mga batang Pinoy. Opo, mga Sorsoganon, our boys, na archery team dito sa Sorsogon, ang proudly, na nakauwi sila ng 3 silver medal sa team event ng Batang Pinoy sa Jensan, na kung saan ginanap ito pang nakaraang Oktubre. Silver, success for Team Sorsogon. Yan.
And congratulations po kay Mark Gabriel B. Grigondola, Zamir Joseph D. Acleta, Jason Nino D. Lahada. Congratulations po, sila po yung nakasungkit ng silver. Ano po? Ayan, na ginanap dyan sa Jensan ang Batang Pinoy. Congratulations sa Sulay sa Puturo Sports League. Congratulations. And gusto rin nating i-congratulate ang matagumpay na ginanap na Halloween Fun Run. Opo, dyan sa SM City. Congratulations po sa grupo ng PPO Press Corps. And maraming salamat po sa mga sponsors, lalo na po dyan sa Agribank Sorsogon, 1st District Congresswoman Det Escudero, Mayor Mines M. Amor ng Kasiguran, Department of Public Works and Highway Region 5, LTO Sorsogon. Good morning kay Chief Jaja Mendoza, and kay Attorney Annalyn Sherry Ibo Gamboa of Estinias College Foundation School, sa Inos Bulaluhan House kay City Vice Mayor Eric Juneda, Sorsogon 2 Electric Cooperative, and sa Disonia Enterprises, Sorsogon City Water District, at ang Gesta Printing Press. Ayan, thank you so much, and mabuhay po ang PPO Press Corps. Ayan. And syempre gusto rin po nating pasalamatan ang ating mga kapulisan dahil sa November 1 naging mapayapa at walang insidente ang pagdiriwang ng undas. Ito po, Sorsogon nagdiwang ng mapayapa at walang insidenteng undas 2025. Naging mapayapa at maayos ang pagdiriwang ng undas 2025 sa lalawigan ng Sorsogon, kung saan walang naitalang insidente na may kaugnayan sa undas sa buong lalawigan. Ang kahanga-hangang tagumpay na ito ay nagbigay diin sa epektibong koordinasyon sa pagitan ng Sorsogon Police Provincial Office, mga local government unit at komunidad sa Sorsogon na natiyak na ligtas at taimtim na pagdiriwang para sa lahat. Libo-libong residente ang dumagsa sa mga sementeryo at Memorial Park mula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 2 na may mga pulis na nakatalaga at mga assistance desk na estratehikong inilagay sa ilalim ng Uplan Kaluluwa 2025 at ang Undas Security Safety Plan. Saklaw ng komprehensibong operasyon sa seguridad ang lahat ng 40 na munisipalidad at isang lungsod na nagkatuon sa pamamahala ng mga tao, daloy ng trapiko at pag-iwas sa krimen at tulong sa publiko. Nagpahayag ng pasasalamat at pagkilala si Governor Edwin Buboy Amor sa mga kalalakihan at kababaihan ng pulis kasanggayahan para sa kanilang dedikasyon at profesionalismo sa pagtiyak ng kaligtasan sa publiko. Samantala, pinuri rin ni Police Colonel Alex Daniel, Provincial Director ng Sorsogon PPO, ang lahat ng tauhan sa kanilang walang pagod na serbisyo at pagtutulungan na mag-ambag sa zero incident record ng lalawigan. Ang tagumpay na ito ay bunga ng pagkakaisa, paghahanda at tunay na paglilingkod sa publiko. Binabati ko ang bawat miyembro ng pulis kasanggayahan para sa kanilang pagsusumikap at sakripisyo. Magkasama, patuloy na tayong nabubuhay ayon sa ating misyon. Serbisyong may puso para sa kapwa, para sa Sorsoganon. Pahayag ni Police Colonel Daniel. Muling pinagtibay ng Sorsogon Police Provincial Office ang kanilang pangako na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at tinitiyak na ang bawat pagdiriwang sa lalawigan ay magpapakita ng kaligtasan, disiplina at pagkakaisa. Yan, maraming salamat at pagpupugay at pagpupuri sa pulis kasanggayahan. And siguro at this time, habang hinihintay po natin ang iba pang mga report na ibabato sa atin, maghahanap buhay po muna tayo, Papa Harold. At wag po kayong maglilipat, magbabalik po ang iyong kagapay sa umaga. This program is brought to you by
Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan Sorsogon, Derm Pure Aesthetics, Korea Resto Bar, VLD Hotel, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative. Victorino Bitong Daria. Craving a food and drinks with a twist? Visit Korea. From street foods to salog to milkshakes, coffee and more, Korea has it all. Bring your friends to enjoy amazing foods. Come hungry, live happy. But wait, there's more. Korea is more than just a resto bar. We also offer a cozy boarding house, a fresh barber shop, and a convenient transit house. Everything you need all in one place. Korea, located at Purok 3, Barangay Piot, along the Maharlika Highway in Sorsogon City. Korea is one-stop spot for all your cravings. GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864.
Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Hanap mo ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. Paano bayaran ng Sureko 2 bill gamit ang GCash? Buksan ang GCash app at ipasok ang 4-digit mobile PIN. Siguraduhin na mayroong sapat na laman ang iyong account para magkasya ito sa halaga ng babayaran na bill. Pindutin ang icon na Pay Bills. Hanapin at pindutin ang Electric Utilities icon at lalabas ang mga pangalan ng electric utilities na pwede mong pagpilian. Hanapin ang Sureko 2. Maaari mo rin itong pusuan para maisama sa iyong mga paborito nang sa gayon mas madaling maka-access sa susunod na pagbayad ng Sureko 2 bill.
Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Ayan, magbabalik po ang iyong Kaagapay sa Umaga. At syempre, ang programang ito ay hatid sa atin ni City Councilor Brian Pingol kang West District, ang LJ Aqua Farm at matatagpuan dyan sa Balete, Bacon. And syempre, good morning kay Cap Melvin Hainto. At mamaya-maya po makakasama natin ang napakahigos na kapitan dyan sa Barangay Burabod, si Kapitana Lalaine Aninipot. And syempre, ang programa ito ay hatid sa atin ni Board Member Roland Año Nuevo, City Councilor Mati Perdigon, City Councilor PJ Rabanilla, City Councilor Angelo Rabanilla, and City Councilor Tess Gonzales. And syempre, good morning kay Vice Mayor Eric Juneda. Ayan, tatawagan na po natin, hintayin po natin si Kapitan Lalaine Aninipot. And syempre, good morning kay Idol sa Gitsit. And kay Amigang T. Hasmin, thank you for watching. Ayan, nasa linya po, makakaulay po niya itong ngunya na aga na ini, si Kapitana Lalaine Aninipot kang Barangay Burabod. Good morning, Kapitana. Good morning po, Kaki. Yes, welcome po. Opo. Nag-inan niyo po sa inyong istasyon. Yes, welcome po sa Kaagapay sa Umaga. And sorry po, aram ko, mayo ka pang turog. Sabi mo kanina, nakauli ka pa lang. Ayan, kumusta po ang sitwasyon dyan sa, lalo na especially sa Isla Higante kung saan laging binabaha, kahit nga counting ubus lang ng ulam, pero talagang binabaha. And pagkakaaram ko, Kapitan, talagang may inibakwit na naman kamo dyan sa Central School ng Burabod. Opo. Actually po, nag-evacuate po sa amon, Kaki, 74 po na individuals. Opo. And then 22 families din po. Kagabi nga, kaupod namon ang CDR na ang mga sa city na intindihan namin, alam ko wala ka pang tulog. Oo, nag-force evacuation man po kami kagabi. And then okay naman po, niyan po, naguruli naman sinda sa ilang mga residente, maski para galon, wala man po mga turog, kay nagrilinis pa sa mga balay, kay talagang tuminaas po ang tubig. Talagang laboy, talagang suminulod ang tubig sa balay ninda, kaya makaluluoy man talaga kung iisipon ang Isla de Higante. Opo, na every time na may kalamidad, talagang grabe, na pagal, na pagrilinis ninda, ang karaso-kaso. Yes, opo. And sana okay naman po sinda, nakabaralik naman po sa residente po ninda. So bali, Kapitana, okay na wala ng baha, sabi mo nagrilinis na. So siguro advice na lang naton ang mga residente kang Isla Higante, although kahit hindi taga Isla Higante, na maghugas dahil andyan pa rin ang banta ng leptospirosis, dengue, kaya kailangan maglinis pa rin po tayo. Opo, Kaki. Actually, po, lalo kami niya ng mga kaming council, magbuburulig man po, magtatarabang kami sa paglilinis po. Dahil ibang klase ang bahangon yan, kahit sa ibang barangay, talagang may kasamang putik, Kap. Putik. Yes, kaya ingat-ingat po kayo. Sa mga balay-balay po. Opo. And thanks God, nakauwi na rin sila. Kapitana? Amo po, Kaki. So, magpahinga ka na rin. Thank you so much, Kapitana. Pasensya po, bagan, nung pa kaya ako? Opo, baka pasalamatan din natin ang mga kasamahan mo and yung individual na tumulong and ang grupo ata ng fire? Ano ba yun? Nalimutan nga niya ako, Kaki, kung sino niya. Oo, sinong mga ahensya? Naman po ang mga sa CDR. Ayun, CDR. BFP, and then
nano pa ba yung inian sa Red Cross. Nagpapasalamat man po ako sa inda kay anytime po, lalo po pag may kalamidad, yada mo po permi ang pag-rescue ninda sa amon, ang pagtabang po ninda sa amon. Opo, ayan. Salamatunon man po. Ayan, salamatunon. And ingat-ingat po sa gabos. Salamatunon sa oras, maski bayo ka pang turog, Kapitana. Opo. Angus pa ako, Ki. Angus pa. Ayan. Salamatunon and mabuhay ka po. Mabuhay ka po, Kapitana. God bless. Opo. Salamat po, Kaki. Sa ito ni Migay Dante. Salamatunon man po. Okay, thank you so much. Mabuhay ka po, Kapitana Lalaine. Opo, God bless. Ayan, narinig po natin, nasa linya, si Kapitana Lalaine Aninipot, kang Barangay Burabod, kung saan mga naibakwar po ng mga individual, na nakauli na sa sendang mga harong. Opo, sabi nga ni Kapitana, sobrang kapagalan dahil sa bago ka talaga mag-uli sa sendong mga harong, kay puhan po mundang maglinis. And yaon man, dahil biglaan nga ni kasuhapon, na dahil na na-secured ang mga kagamitan, may mga talagang wisyo pa rin mga gamit. And thanks God at wala rin po tayong mga casualties. Ayan, salamat tunong po, Kapitana Lalaine Aninipot. Narinig po natin ang kanyang boses. Ayan, dire-diretso po tayo. Ito, good morning kay Mr. Larry Doliente Ramos dyan sa Barangay Talisay. Thank you for watching. Kay Ma'am Evelyn Laceda, good morning Ate Cax. Ingat po tayong lahat. Opo, thank you so much. Ingat din po kayo. Kay Veran kay Vivar Norilin, good morning Idol. Good morning din po sa iyo. Thank you. And sabi naman po ni Celia Hele, good morning po sa inyong mga kababayan ko sa Sorsogon. Good morning po sa iyo, ma'am, announcer. Sorry, hindi ko po ikaw kilala. Gusto ko makilala po kita in person. My idol, God bless always. Thank you so much, Ma'am Cecilia. Ingat po tayong lahat. Yes, opo, ingat-ingat po tayo. Dahil nga sa kalalandfall pa lang po, meron na naman po tayong parating LPA. Ayan. And sa gabos po, na mga motorista, meron naman tayong isang pulis na aksidente kahapon. Kaya ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho, lalo na pong madulas. Opo, and wag po nating pipilitin ang ating mga sarili kung tayo po ay inaantok. Sabi nga natin paulit-ulit po, lalo na sa mga biyahero, sa mga driver, bus driver natin, van driver natin, na kung tayo po ay ng antok, pwede naman po tayong mag-idlip ng ilang sandali. Ayan. And ayan mga kaagapay, sa umaga bigyan po nating pansin to, kang nakaagi pa po ini, di ko tapik-tapik sa mga naghahapot kasi nga mas inuna po natin yung sitwasyon ng undas. And pasasalamat po at pagpupugay po sa ating mga kapulisan sa Sorsogon City na matagumpay at naging mapayapa ang pagdiriwang natin ng Undas 2025. Ayan. Ito po sa mga tatanong po regarding po sa voters registration ng COMELEC Sorsogon City. Opo, noong nakaraan po, talagang nag-umpisa po ang voters registration period noong October 2025 to May, hanggang May 18 po ito, 2026. Alas 8 po ng umaga hanggang alas 5, Monday to Friday. Bukas po sila Monday to Friday, including Saturday and holidays, except when declared otherwise by the commission. Ayan. Type of application to be accepted: registration, transfer, and reactivation. Yan po ang ginigibong paparehistro ng COMELEC. Kung sino pang gusto mag-transfer, magpa-reactivate ng kanilang mga status. Ayan. Inclusion, reinstatement, transfer from foreign post to local. Kung gusto niyo po mag-transfer, na galing kayo, ilang taon na rin po kayong hindi nakapagboto dito, na nandito na kayo, eto na pong pagkakataon nyo para po kayo ay makapag-transfer. At yung mga gustong magpa-update, updating of records of PWD, senior citizen, IPs, ICCS, and other member of vulnerable sector. Eto, who may register? Sino ang pwedeng magparehistro? Sa barangay election, at least 18 years of age on or before the day of the barangay election. A residents of the Philippines for at least 1 year and a place wherein he or she process to vote. Ayan, at least 18 years old at nakatira kayo dito sa Pilipinas ng 1 taon.
At ito po, for at least 6 months immediately preceding the barangay and SK election and not otherwise disqualified by law. Para naman sa Sangguniang Kabataan election, at least 15 years old but not more than 30 years of age and residing in the barangay for at least 6 months. 6 months po na dapat po kayo ay nakatira sa inyong barangay on or before Sangguniang Kabataan election. Sa mga magpaparehistro po, please photocopy your requirements. So po, magdala na po kayo bago kayo pumunta sa opisina ng COMELEC. Mga requirements, magdala po ng isa sa mga sumusunod na requirements na kailangan ipakita sa step 1 ng kompletong address kung saan kayo ay nakatira ngayon. New registration, magdala po kayo ng national ID, same lang po ng magpapa-reactivate o magta-transfer po sa inyong mga gustong transfer na barangay. Dala lang po kayo ng national ID, postal ID, PWI DID, student ID, senior citizen ID, LTO driver's license, pwede rin po ang student permit, NBI clearance, Philippine passport, SSS, GSIS IP, IBP, PRC license ID or any other government issued valid IDs. Hindi po tinatanggap sa COMELEC ang pagpaparehistro ng sidula, barangay clearance, Homeowners Association ID and police clearance. Ayan, police clearance pala, hindi po nire-required sa pagpaparehistro sa COMELEC. Yan. Sa mga change and correction of entries, dadalhin nyo po, na requirement sa pagpunta nyo ng COMELEC is birth certificate. Yun po ang may mga changes po ng inyong, may mga mali, for correction of entries. Pwede naman po dalhin nyo ang marriage contract kung kayo po ay mga may asawa. And court order. Pwede naman po yung SENOMAR kung mag-change sa status po from married to single. Wow, ganda no? Married to single. Ayan. Sabi nga natin, napakadali lang ng oras. Ayan. Kaya mga kagapay sa umaga, wag po kayong maglilipat. At mamaya po, mapapakinggan at maririnig at makikita na nyo man ulit ang napakagwapong aming station manager sa programang Ora mismo. Ayan. And syempre, maraming sa lahat po, na padagos na nagtitiwala sa programang Kagapay sa Umaga. Ayan. May nagtatanong, nasaan po ang Bakingking? Ala, si Bakingking nilamig kagabi. Ewan ko, kung may kasamang bakungkong. Ayan, wala. Hindi ko kasama si Bakingking. And syempre, good morning sa mga taga-provincial hospital. Lalo na dyan sa CP... ano to? Yun na yun. Ayan. Nilamig si Bakingking kagabi. Kaya hindi nakapag-programa kayo, Grabe kayo. Bakingking talaga. Na-miss daw nila si Bakingking. Uhahay! Ayan, maraming salamat po. At syempre, ang programa ito hatid sa atin ni Punong Barangay Sami Rialuyok, ang Barangay Kabidan. Punong Barangay Lalain Aninipot, kang Barangay Burabod. Ayan. And syempre, ito naman po, sabi nga natin, kulang ang ating oras. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod na Webes sa ganitong oras, ganitong same station, ang Kagapay sa Umaga. Ayan, maraming salamat po sa isang oras. Ito po ang inyong lingkod, Kaki Mansera. Orgulyo ko po ang makapaglingkod sa inyo. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.